bago ako maging isang songwriter, Mm. doon ako nag-start sa susulat ng mga tula, mga poems. Okay? Mhm. So, back in high school, sumali ako sa isang poem writing contest. And yun naman, pinalad na manalo. Mhm. And then doon ko na discover na, uy, kaya ko palang magsulat. Mhm. Okay? And then like sabihin natin after 3 years or 4 years, doon ko na discover yung pagiging enthusiastic ko sa singing. Mhm. So doon na ako start kumanta, and doon ko na rin na i-convert yung mga ibang poems ko into a song, and eventually nag-shift na ako fully into songwriting. Hi mga ka-Pilipino, welcome po sa bagong episode. Ngayong araw ay makakasama natin isa sa gumagawa ng pangalan sa mundo po ng musika. Please welcome Mr. Christian Paulo Tagliang. Okay, hello po sa inyo, hello po. And Christian, maraming salamat sa pagtitiwala sa kwentong Pilipino. Of course, And of course. bilang pagbubukas ng usapan natin ngayon, kumusta ka ngayon? Ngayon, okay lang naman po. I am very happy to be in this kind of situation wherein I am, kasi I am really trying to pursue music po. And, I am glad na somehow, na nagagawa ko po siya ngayon. Okay, bago natin pag-usapan yung ilan mong mga kanta, na nailunsad mo na sa mga iba't ibang platform, kukumustahin kita, si Christian ba ay taga saan at ano ang iyong natapos sa pag-aaral? So, ako po ay taga Mandaluyong City. Yung province ko po is sa Pangasinan. And ako po ay nagtapos sa course na Bachelor of Science in Medical Laboratory Science sa St. Louis University, Baguio. Okay. After graduation, ikaw ba ay naghanap agad ng pagkakataon na maipakita yung galing or nagtrabaho ka muna sa isang corporate? Well, ngayon kasi pinagano ko sa sabay ko yung work tsaka po yung music. So yun po yung pinagkakaabalahan ko ngayon right now. Yeah. Okay. Ilang taon ka na nagtatrabaho sa corporate? Sa corporate po like around 11 months. Okay. So, Christian, bago natin pag-usapan yung mga kanta mo, gusto ko lang makilala ka sa ilang mga personal na mga katanungan. Si Christian ba, pang-ilan sa magkakapatid? Okay, so ako po ay panganay sa aming dalawang magkakapatid. Yeah. Ito lang. Ilang taon ka binigyan ng magulang mo na magdesisyon para sa sarili mo? Hindi ko sure kasi kasi since like ito ba ay nagmula nung ikaw ay nasa legal ng edad or below on your 18 years old, binibigyan ka na ng karapatan na magdesisyon on your own? Well, yung ko naman, parents ko naman is somehow open din naman sila. Pero mas na-feel ko po yung freedom nung nasa legal age na po ako. Okay, okay. So, simula nun, sinusunod mo na kung ano yung nagpapasaya sa'yo? Yes, of course. Okay. Lalo na ngayon. Yeah. Kumusta ka bilang kapatid? Dahil dalawa lang kayo, ano ang relasyon mo sa kapatid mo? Well, my sister and I are, close naman. Tawag doon, pero sobrang bihira na kami nagkikita ngayon kasi like I'm currently in Manila, and she's currently residing pa sa Baguio. So medyo magkahiwalay kami. Pero yeah, we are trying our best naman to like somehow chat and to communicate kapag free time.
Okay, ito. Ilang taon ka nung nalaman mong may potential ka sa pagkanta? Well, kasi, bago ako maging isang songwriter, doon ako nag-start sa susulat ng mga tula, mga poems. Okay? So, back in high school, sumali ako sa isang poem writing contest. And yun naman, pinalad na manalo. And then doon ko na discover na, kaya ko palang magsulat. Okay? And then sabihin natin after 3 years or 4 years, doon ko na discover yung pagiging enthusiastic ko sa singing. So, doon na ako start kumanta, and doon ko na rin na i-convert yung mga ibang poems ko into a song, and eventually nag-shift na ako fully into songwriting. Habang pinapakinggan ko yung mga kanta mo, ito more on hugot. Oo. Yun ba yun nanggagaling yung tula mo? More hugot ka din ba sa mga tula? Most likely, more on love, something, more on about sa pagiging passionate sa isang bagay. Okay, pinag-usapan mo yung love. Yung isang Christian ba, dahil humuhugot, maraming pinagdaanan sa pag-ibig? Maraming pinagdaanan. Feel ko, sakto lang naman. Sakto lang naman. Christian. Yeah. Lahat naman tayo dumaraan na umiibig talaga tayo. Well, isang mabilisang tanong lang, okay. Sa mabilisang sagot. Si Christian ba nabigo na sa pag-ibig? Nabigo? Parang hindi pa. Okay. For now. Okay. For now. Pero sa mga taong paparating, bago natin tunguhin yung pag-usapan, ang iyong musika, ano ang nais mo sa taong darating sa buhay mo na mamahalin ka? Ano ang nais mong sabihin sa kanila? Well, gusto ko lang naman sa taong magmamahal sa akin is just to give respect po sa akin and the things that I really love to do. Just like music. Yes, Kailan music. ka unang nakagawa ng isang kanta na inulunsad mo para sa publiko? Okay, I have converted some of my poems into a song. Okay. So, yung first song ko na produce from a poem is yung song na Ako'y Nakalayan. So, yun. Yun din yung song na first song na nailathala ko sa public. Yeah. Ano ang iyong pinanggagalingan sa kantang to? Sige. So, yung song na Ako'y Nakalayan, it's it's an imaginary po sa akin based lang po siya sa aking imagination, raw imagination. And yung song na yun is about doon sa moment wherein doon mo na feel na finally nakalaya na ako sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng dusa, yung feeling na finally naka-move on ka na sa isang tao, isang bagay, or sa kahit anumang situation na sobrang nagpahirap sa'yo. So that's what the song is all about. Okay. Kumbaga sa akin kasi habang pinapakinggan ko siya, is parang nagmahal ka ng todo-todo, ng lubos-lubos. Yes. Tapos binigyan ka na ng pagkakataon na nung nasaktan ka, nakausad ka na, pero nagpaparamdam siya ulit. Para sa akin, parang ano ang pinaka-paborito mong linya doon? Sa Ako'y Nakalaya Na. Siguro yung doon sa bridge part na sa mga luhang natuyo, sa mga sugat at panlulumo, sa paglipas ng taon, sa wakas nakabangon. Doon kasi. Di ba,
after all the hardships, after and during the process of moving on, you know, like yung time na finally naka-move on ka na, yung sobrang sarap ng feeling na finally nakalaya ka na. Ako'y nakalaya na inilunsad mo noong 2021. Yes. Kumusta naman ang Noong pagtanggap ng ilan pandemic. mong mga kakilala, mga kaibigan sa kantang to? Marami ring mga tao na gustuhan yung song kasi like talagang nakarelate sila. And yun, marami rin nag-ask, uy, ano Christian? Broken ka ba? Parang gano'n. Okay. Usually ganun ang Oo. Yeah. Ang ako'y nakalaya na ay inilunsad mo noong 2021 Yes. at nasundan siya 2024. Tama Yeah. ba? Yes po, yes po. That is might be. Yes. O yung kung It's Tagalog, might be. maaaring. Yeah, no? pwede. Oh, parang gano'n. Ano naman ang pinanggagalingan mo Okay. ng kantang to? Kasi parang nung napapakinggan ko siya, is parang, ikaw, ano pinanggagalingan ng kantang Might Be? Okay. So, might be, just like ako'y nakalaya na, is also based from my raw imagination. And yung song na Might Be is about like just missing your ex. Okay. Yeah. Yung pagka miss mo yung ex mo or yung any loved one. Okay. Yeah. Bakit ang lalim? Bakit ang lalim mong gumawa ng kanta? Kasi sabi nga nila, no, kung hindi ako nagkakamali, sabi nila ang mga malalalim daw ng tao ay may mga malalalim na pinagdaanan na sakit sa buhay. Naniniwala ka din ba doon? Oo naman. Pero kasi sa akin, medyo okay naman yung naging life ko, childhood ko. Best siya for me. Pero like, you know, as a songwriter din kasi, yung songs na sinusulat mo, I believe na like, hindi lang dapat manggaling sa experiences mo in life. Dapat din, for me, na like maging malawak yung imagination mo, and you know, you are sometimes na kikinig sa mga friends mo kung meron din silang fair share of mga kwento sa buhay, and yeah, yung mga ganung kwento, pwede mo siyang convert into a song. Yeah. Sa bawat hamon, tayo ay matatag. Sa bawat ngiti, may